Amen. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah. Maaari po pa nating batiin ang ating katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Praise the name of Jesus. Praise the name of God. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 100 verse 4 says, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Tunay nga po na isang linggo na naman po ang nagdaan na punong-puno ng pagpapala at pabor ang ating naranasan. Amen po ba? Kung kayo po, bigyan po natin ng malakas na palakpak at papuri ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! We glorify your name on high, Father! We thank you, Lord! We thank you for your amazing grace, oh God! We thank you for that cross, Lord! We thank you for your mercy! We thank you for your faithfulness, oh God! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah!
we thank you for that cross, Lord. Indeed, that cross made all the difference, oh God. It changes everything, oh God. Oh, we thank you, Father God. We thank you for what you have done on that cross, oh God. Nang dahil po dito, Panginoon, kami ay malayang nakakapagpuri sa inyo. Kami ay malayang nakakapagsamba, oh God. At malaya rin po namin na idideklara that we are blessed and highly favored because of your grace, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Father. Patuloy niyo pong tanggapin ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa inyo, God. Hallelujah. My God.
with the power of declaration. I am favored, I am blessed in church by the cross and your blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done. I am favored, I am blessed. Oh, hallelujah. By the cross, oh, in your blood. Thank you, Jesus. I am favored, I can do all things because of what you've done. I am favored, I am blessed by the cross and your blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things for the lesson. Receive the presence of your people, Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, continue to declare that we are blessed and highly favored in Christ because of what you've done. We are favored, we are blessed by the cross and your blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done. Nothing is impossible for those that believe. Oh, nothing is too difficult for our God. Nothing is impossible for those that believe. We believe, oh, we believe in you, Lord. Nothing is impossible for those that believe. Nothing is difficult for our God. Nothing is impossible for those that believe. I believe, we believe in you, Lord. I believe it, Lord. I believe it, Lord. Hallelujah. Oh, shout your praises to the King of Kings and the Lord of Lords. He deserves the highest praise. He deserves the highest adoration. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Oh, we thank you, Jesus. We thank you for your promises, oh God. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga pangako na aming pinanghahawakan, oh God. Oh, we thank you, Jesus, that you said on your word, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kami ang hinahabol ng pagpapala at ang inyong pabor, oh God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi po dahil ito sa aming ginawa, kundi dahil sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo, oh God. We thank you, Jesus. We thank you for that cross. We thank you for what you have done on that cross, Panginoon. We thank you for what you will do in our lives, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sinabi niyo rin sa inyong salita that you have a best plan. You have the best plan for our lives, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Kulang po ang salitang salamat, Panginoon. Kulang po ang salitang salamat sa kabutihan niyo sa aming mga buhay, O God. Oh, we thank you, Jesus. We thank you for your provisions. We thank you for your protection. We thank you, Lord God, that because of your grace, we can confidently say that we are blessed and highly favored.
favored, O God. We thank you, Lord God. Minsan pa binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Lahat ng anak at pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Bago po tayo batiin po natin muli ang ating katabi. Kapatid, ikaw ay pinagpala na. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Come on, let's give the Lord a clap of praise. Come on, give Him praise. Malakas sa clap offering para kay Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There is joy in the house of the Lord. Amen. Are you happy today? Yes. How are you? All is well. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Yes. Do you confess that every day? Yes. We should. Let's do that today. I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child. Give the Lord a clap of praise. Come on. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious. For the Lord our God is truly awesome. Say amen. Magandang umaga mga kabiyaya sa lahat ng narito sa bulwagang ito. At doon po sa mga nanonood sa broadcast na ito, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito, ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Nuggets of Grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang, ipagbubunyi ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan po nito, ang ating mga sakit ay pinagaling na. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan po nito, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Ang totoo, pinatawad ka na at pinagaling sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung ikaw ay may sakit at napapanood mo ang broadcast na ito, ito'y hindi nagkataon lang. Inadya ng Diyos na mapanood mo ang broadcast na ito sapagkat sa pamagitan ng broadcast na ito ay ipararating sa iyo ng Panginoon ang mensahe ng biyaya na ikaw ay mahal ng Diyos. Meron siyang magandang plano sa iyo. At kung ikaw ay may sakit, pinagaling ka na ng ating Panginoon. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing. One more time, out loud. We believe that with all of our hearts. Today is your healing day. Today is your miracle day. Today is your blessing day. Today is your grace and favor day. In Jesus' name. Everybody shout, Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya, at sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako ang tatanungin po ninyo, hindi po ako napapagod palagi ito sabihin at ipaalala sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you, we're talking to you who are watching this broadcast, we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast, you are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, sa tuwing may broadcast, palagi pong may mga bagong nanonood sa atin. Kaya may mga binabanggit si Bishop Emmy na maaring palagi nyo nang naririnig. Pero alang-alang sa mga bagong nanonood sa broadcast, ito po'y palagi nating sinasabi. Bago nagkaroon ng pandemya taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam niyong istorya, nagkaroon ng pandemya. Ang mabuting balita ay ito. Unti-unti na pong bumabangon ang mundo mula po sa pagkakadapa dahil po sa pandemya. Unti-unti na rin pong bumabalik sa normal ang face-to-face, on-site worship services ng mga simbahang lokal. Kaya nais ko pong ipaalala sa inyo, level 1 na po tayo. Full capacity, mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Baka naman maisipan mo ng magsimba. Malugod namin kayong inaanyayahan na maging bahagi ng ating pagsamba dito po sa EMI Center. If you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. Come, join us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come and join us. Experience the difference. Thank you so much for joining us today via online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa araw po na ito, dito sa loob ng bulwagang ito, para sama-sama nating sambahin ang Panginoon at ating tanggapin ang kanyang mabiyayang salita. Maraming salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Today we're going to continue our series on The Bible Explains, Part 54. Today we're going to talk about destiny moments
Part 2. The rolling of life's carpet. Ang pagrolyo at paglatag ng carpet ng buhay. Let's commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Maraming salamat po sa papuri at pagsamba. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatiran na naparito para sumamba. Maraming salamat din po sa mga nanonood sa broadcast na ito na kasama naming sumasamba. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang mahalagang sandali na ito. Ang aming pong marubdob na panalangin, anuman ang aming sasabihin, anuman ang aming gagawin, ay magbigay ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa mga kapatiran. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung kayo po ay matatandain, 4 na linggo na po ang nakakaraan, nag-preach po ko sa subject na destiny moments. Yun po, mga kapatid, ang unang bahagi. At I feel led of the Lord to make a follow-up on this particular subject. As I was thinking on this, actually, habang ako ay nasa eroplano kahapon, pauwi, ay iniisip-isip ko ang mga bagay na gustong sabihin sa inyo ng Panginoon. Meron na po akong nakahandang mensahe bago pa kami umalis papuntang Singapore sa aming pong family vacation. Pero as I was on the plane, thinking through, iniisip ko, nagbubulay-bulay ako sa aking kaisipan kung ano ang nais ng Panginoon sabihin sa inyo. Naalala ko po yung mensaheng destiny moments. And even as I was reading the scripture, nagbabasa-basa po ako habang nandoon sa aeroplano, ay dinala ng Panginoon ang mensaheng ito. Just few hours. He changed everything. Just few hours. Meron akong nakahandang mensahe, pero the Lord has changed it and I just do not know why. Probably, if not all of you, many of you need this, and many of you who are watching this broadcast need this. Hindi ko inisip na mayroong part 2, ang destiny moments. Pero the Lord was dealing this with me, at nais ko po ito i-share sa inyo, destiny moments part 2. The rolling of life's carpet. Ang pagrolyo ng carpet ng buhay. Alam nyo naman ang ibig sabihin ng carpet or alpombra. Alam nyo naman kung sino mga lumalakad sa alpombra. Probably you are aware of what they call the red carpet. Ang mga lumalakad lang dito yung mga dignitaryo, mga marangal na mga tao. Ang babaeng ikakasal o ang babae at lalaking ikakasal ay lumalakad po sa red carpet. Sapagkat ito'y larawan po ng tagumpay, larawan po ng pagkilala. Larawan po ito ng pagpapala at pabor ng Diyos sa buhay natin. At kung tayo man ay lalakad sa alpombra, hindi dahil magaling tayo, mahusay tayo, ito'y biyayang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Laging ilagay, mayroon pong alpombra na inilaan ng Diyos sa buhay po natin. And this is what we're going to talk about today. Ang bawat isa sa atin ay may carpet ng buhay. Minsan, may mga taong sariling sikap. Sila mismo ang naglalatag ng carpet para sa kanila. Sa totoo lang, mas maganda sana kung iba ang maglatag ng carpet para sa iyo. Di yata't wala pa akong nakita na ang naglatag ng carpet ay ang babaeng ikakasal. Hindi pa yata kayo nakakita na bago siya maglakad, ay inilatag niya ang sarili niyang carpet. Di yata't kung kayo'y palamasin, pag dumating ang babaeng ikakasal, nakalatag na ang carpet. Tama o mali? Tama. Ganon din po. Kailangan nating isipin sa buhay merong alpombra, merong carpet. At kailangan isipin na ito po'y inilatag na ng Panginoon sa atin. Hindi ho tayong naglalatag. Hindi ho kasalukuyang inilalatag. Inirolyo na
at inilatag na ng Panginoon ang alpombra ng iyong buhay. Kailangan mo lang isipin at paniwalaan na ito ay ibinigay sa iyo hindi dahil karapat-dapat ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil mataas ang iyong pinag-aralan, hindi dahil mahusay ka, lalo tigit hindi po sikap at tiyaga tulad ng paniniwala ng iba. Nang sekreto nila ay sipag at tiyaga. Hindi po tayo laban sa sikap, sipag at tiyaga. Maganda pong mga virtue ang mga ito. Pero hindi po ito idinadagdag sa biyaya ng Diyos. Ito po'y kasama sa biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ka masipag, kaya ka masikap, kaya ka matyaga, sapagkat yan po'y ekspresyon mismo ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Can you say amen? Minsan, naiisip po natin, nakalatag na ang alpombra. Pero merong po mga kontra sa buhay. Pinag-usapan natin last week, yung mga kontrabida. Nakalatag na yung alpombra, tinitiklop at tinutupi ng iba sapagkat naiinggit sila sa iyo. Ikaw ay nakalakad sa alpombra, samantalang sila ay hindi. May mga naiinggit sa buhay ninyo. May mga taong hindi po nasisiyahan sa inyong tagumpay. Kung ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, may mga nakikipagdiwang sa iyo. Pero merong umiismid, may mga nagbubulungan, at may mga nag-iisip ng hindi maganda. Na-promote ka sa trabaho, nakapag-asawa ka, nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng mga anak, nakabili ka ng bagong bahay, nakabili ka ng bagong sasakyan, nakapamasyal ka sa maraming mga lugar. May mga tao na nakikipagdiwang sa inyo. May mga taong nagse-celebrate sa inyo. Pero meron ding mga tao ng laman ng kanilang isip ay itiklop at itupi ang alpombra na iyong nilalakaran. Kaya pag-usapan natin sa araw na ito, hindi ikaw ang naglatag ng alpombra. Inilatag na ng Panginoon ang alpombrang iyong lalakaran sapagkat may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Shout amen! Do you believe that? Meron pong carpet, meron pong alpombra na inilatag ang Diyos sa iyo. By faith, walk on it. Claim it. It's yours. Sa iyo ang alpombrang yan. Inilatag ng Diyos yan sapagkat mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. Merong magandang pagkilala, merong recognition, meron pong blessing, merong favor na ibinigay ang Diyos sa iyo. Ang tawag natin dito, destiny moments. At ito po ay mahalagang maintindihan po natin, the rolling of life's carpet. Do you still remember the definition of life's destiny moments? Binigay ko po ang definition po na ito sa inyo some 4 weeks ago. Kasi hindi ko naman inisip na mayroong part 2 ito pong mensahe na ito. Until it was just yesterday. The Lord spoke to my heart and said, preach on this, and I want you to share this message to my people. The question is, what are destiny moments? This is just a very quick review. The answer is, these are events that catapult you into the next level of your grace walk. Sa wikang Pilipino, ito'y pangyayari o mga pangyayari na maghahatid sa iyo sa susunod na antas ng iyong paglakad sa biyaya. Kumbaga, kung ikaw ay nandito sa antas na ito, susunod na antas ng iyong buhay. Kung nasa level 1 ka, level 2, level 3, level 4. At ang good news, walang tigil at walang katapusan ang pagpapala at pabor ng Diyos sa ating buhay. Tuloy ang pagtaas ng antas ng kanyang biyaya at pagpapala sa ating buhay. Can you say amen? Life is a journey from here to eternity. And grace guarantees not only your destination, but also your journey. That's why we always tell you, read your ticket, meals are included. Nakakatuwa sapagkat yung amin pong planned vacation
For 2 years, alam nyo naman, ang situation sa buong mundo, napakahirap lumabas ng bansa, napakahirap pumunta sa ibang lugar. For 2 years, nakakatuwa ngang isipin ninyo, nung mag-renew kami ng passport, inabot kami nung bagong renewal, 10 years. Di ko alam kung ganyan na rin ang passport ninyo, 10 years. Dati kasi 5 years lang ang passport, ngayon 10 years na. Ang aming nakuha, 8 years. Kasi minus 2 years. Nabigyan ka ng 10 years na passport, pero 2 taon mo namang hindi nagamit. Kahit napakaraming imbitasyon sa ibang bansa para pumunta at dalhin ang mensahe ng biyaya, pero hindi ka makapunta. Napakaraming requirements bago ka umalis, pagdating mo sa bansa, bago ka makalabas. Ang dami na mga ipi-fill out na form, ang dami po mga tanong na dapat sagutin. Well, to cut that long story short, last Monday, July 18, meron po kaming planned vacation ng family na out of the country ng Malaysia at Singapore tour. Matagal na po yun na nakaplano. Kaya bumili ng ticket yung mga bata sa online. Napaka-ingat po namin sa pagbili sapagkat lahat ng dapat i-uncheck, siguruhin mong na-uncheck dahil pag hindi mo na-uncheck, kasama lahat yun sa babayaran mo. So sigurado, sabi ko, huwag kayong kukuha ng pagkain, huwag kayong kukuha ng extra na bagahe, lahat ng po pwedeng matipid sa pagkuha, siguruhin. To make that long story short, pinrint out na po yung ticket bago po kami umalis. Ilang araw bago kami umalis. So gawa na po ang pagbili. Nung ma-print out yung ticket, laking gulat namin sapagkat nakalagay sa ticket, meals are included. Ang sabi ko dun sa aking 2 anak, i-check nyong maigi. Meron ba kayong binayaran na meals? So they did. Check, tinignan nila. Kinumpute pa nila kung magkano lahat ng dapat ay bayaran, hindi kasamang meals. Ang sabi po ng aking mga anak, sure na sure, Papa, hindi kasama ang meals sa binayaran. Pero bakit may nakalagay, meals are included? Sabi ko, mayroong hindi tama dyan. Check again. So bago kami umalis, chinek nila uli. Sabi niya, nakalagay talaga sa ticket, meals are included, pero wala kaming binayarang meals. Ang sabi ko sa kanya, alright, ganito na lang, we will see. Makikita natin, pag nasa aeroplano na tayo, pag binigyan ka ng meals, ibig sabihin included. Pero wag kang hihingi dahil wala ka naman binayaran. Nagkakaintindihan tayo, walang hihingi ng meals dahil wala tayong binayarang meals. Pero kapag ka may ibinigay, wag niyong tanggihan. Yun ang aming usapan. So dumadating na po yung nagbibigay ng pagkain, nakapikit ako at nananalangin. Sapagkat sigurado kami, wala kaming binayarang meals. Dumapat sa akin yung stewardess, ang sabi niya, Mr. Emmanuel Domingo. Sabi ko, yes, ito po yung meals ninyo. Wow, hindi na ako nagtanong, kinain ko na. The best part, hindi lang papunta, pati pauwi. Meals are included. Thank you, Jesus. Wala po kaming binayarang meals, pero dun sa ticket, nag-appear, meals are included. Hindi ko po yan may paliliwanag sa buhay na ito. Maaari, sa kabilang buhay. Pero in this life, I just cannot explain. I do not know. Hindi ko alam. At hindi ko na rin gustong malaman dahil nakain ko na. So anuman ang rason ng pag-appear ng meals sa amin pong ticket na hindi naman po namin binayaran, naiintindihan ko. Ngayon ko lang naiintindihan sapagkat nung pauwi na kami, yun pala yung mensahe na gusto ng Panginoon iparating sa inyo na kayo po ay mayroon ng inilatag na alpombra ang Panginoon sa buhay ninyo. Amen. It is very important to understand that God has already rolled the carpet. Iniroll niya na ang carpet.
Kaya pag nagtatagumpay ka, hindi ka dapat nagugulat. Ha? Nakatapos ako mag-aral? Ha? Natanggap ako sa trabaho? Ha? Nakapag-asawa ako? May nagkagusto sa akin? Ha? Wag. Dapat hindi ka na nagugulat. Sapagkat inilatag na ng Panginoon ang pagpapala at pabor sa iyong buhay. Of course, madaling sabihin po yan, pero kailangan nating patunayan sa Bible because the verse is the voice of God. I can easily say that to you. At yung mga motivational speaker, they can just easily say that to you. Ang pagkakaiba ng preacher of the Word of God, doon sa mga motivational speaker, napakarami po niyan. Dati, mga Amerikano lang yan o karamihan ay mga Amerikano. Ngayon, may mga Pilipino na rin na nagiging motivational speaker. Ang pagkakaiba lang natin sa kanila, sila ay nagsasalita ng layunin is just to motivate you. Obvious ba? Kaya ang tawag sa kanila, motivational speaker. Ini-expect nila, pagkatapos nilang magsalita, dapat ma-motivate ka without the Word of God. Tayo po, we do not motivate people by our talk. We share the Word of God, and the Word of God motivates the people of God. Palakpakan si Lord. Amen! Ang salita ng Panginoon. Luke chapter 22, there is a story here I want you to see, because it is in this story that I will let you know and see yung tinatawag pong the rolling of life's carpet. Luke chapter 22, verse 7, following verses. Then came the day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. Yung unleavened bread feast ay ginaganap po yan 7 araw. At during the unleavened feast, ang isang araw po dito ay tinatawag pong the Passover, ang pista ng Paskwa. At ito po ay isineselebrate ng mga Hudyo, bahagi po ng kanilang mga pistang ipinagdiriwang. Look at verse 8. Jesus sent Peter and John. Remember, Peter and John. 12 alagad, pero pinili si Pedro at si Juan. Bakit hindi si Judas at si Santiago? Bakit hindi si Bartolome at ang iba pang alagad? I believe that this is very intentional. Peter and John saying, go and make preparation for us to eat the Passover. Mababasa nyo sa Bible maraming beses na silang palaging magkasama. Peter and John, Peter and John. Bukod sa alam natin, kasama po si Peter and John sa inner circle dahil sila po yung tatlo, Peter, James, and John. Kasama po si James. Si James po ang una sa mga alagad na namatay. Siya po yung first martyr, James. At doon po sa tatlo, Peter, James, and John, ang madalas yung mababasa sa Bible ay Peter and John. Peter and John, Peter and John. Kung matatandaan nyo po sa Acts chapter 3, yung pinagaling na mamang lumpo dun sa templo, ang magkasama po roon ay si Peter and John. Always. Na hindi po yan nagkataon lang. Ang pangalang Pedro or Peter, ang Greek po ay Petros, meaning feeble or small stone. Maliit na bato, feeble. Bago po siya pinangalan ng Peter, sa Aramaic ay Cephas, at sa Greek ay Petros. Bago po siya pinangalanan, ang pangalan niya po ay Simon. Kamisang kinukombine ang tawag Simon Peter. Pero bago siya naging Peter, ang nagpangalan sa kanyang Peter ay si Jesus. Na-meet siya ni Jesus, you are Simon and now you will be called Peter. Ang pangalang Peter ay Petros, meaning feeble, maliit na bato. Ang pangalang Simon sa Hebrew, ang ibig sabihin po ay reed, R-E-E-D. Sa Tagalog, talahib. So kahit ang pangalang Simon at ang pangalang Peter
Ang larawan po nito ay weakness. Maliit na bato, mahinang bato. Talahib, damong mahina. Kaya kung kayo po'y mapunahin, ang mga talahib ay humahapay kung nasaan ang ihip ng hangin, sapagkat hindi po niya kayang tayuan ang ihip ng hangin. Kaya ang word na Simon, talahib. Ang word po na Peter, ibig sabihin maliit na bato. Bakit isinama si Juan? Dahil po ang name na John sa Hebrew ay Yohanan. Yohanan. Ang Hebrew word ng John, Yohanan. From the word Hanan, grace. Kaya yung John meaning grace. Kaya yung grace isinasama doon po sa weak. Dahil ang nangangailangan ng grace ay ang mahina. Kapag ang tingin mo sa sarili mo, magaling ka, mahusay ka, matalino ka, may pinag-aralan ka, you do not need grace. Kasi ang grace ay para lang sa mga ang tingin sa sarili, mahina, hindi ko kaya, wala akong magagawa, hindi ko kaya, magagawa lang ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero totoo ba na may mga taong believe sa sarili? May mga taong believe sa kakayahan. Ang taas ng aking pinag-aralan, ang dami ng aking accomplishment, ang dami ng pera ko sa bangko, ang dami kong investment, ang dami kong lupain, ang laki ng aking bahay, ang taas ng aking posisyon sa kumpanyang aking pinagtatrabahuhan. But keep this in your mind, grace works when you see yourself weak and small. Ulitin ko po, grace works when you see yourself small and weak. Kaya pag ang tingin mo sa sarili mo, malakas ka, malaki ka, magaling ka, mahusay ka, you do not need grace. The Apostle Paul said, "For when I am weak, then I am strong." When he is strong, when he is weak. Kailangan makita mo sa sarili mo, Lord, hindi ko po ito kaya. Pero dahil ang biyaya mo'y nasa akin, makakaya ko ang lahat sa pamagitan ng biyaya na nasa akin. Give Him praise. Hallelujah. Amen. For when I am weak, for when I am weak, then I am strong. 1 Corinthians chapter 12, verse 9. Now let's look at James chapter 4, verse 6. This is why the scripture says, God opposes who? The proud, but gives grace to the humble. Ang mga mapagpakumbaba, ang nakakatanggap ng biyaya. Yung mga hindi believe sa sarili. Yung ang tingin sa sarili, maliit lang. Yung tingin sa sarili ay mahina, tulad ng talahib, tulad ng maliit na bato. Hindi ko po ito kaya. Maring tingin mo mataas ang iyong pinag-aralan, pero sasabihin mo, Lord, hindi ito sapat. Tulad lang ito ng 5 tinapay at 2 isda. What are these among so many? Hindi ko po kaya. Wala akong sapat na talino, wala akong sapat na kakayahan. Ang nagpatumba sa Gulayat ay ang maliit na batang si David. Dapat ang maging tingin mo sa iyong sarili, maliit lang ako, mahina lang ako, hindi ko ito kaya. Pero pag nasa iyong biyaya ng Panginoon, lumalakas ka, lumalaki ka, sapagkat dakila ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. The Apostle Paul reminds us not to think of ourselves more highly than we ought. Sa wikang Pilipino, huwag mong isipin na ikaw ay mag-isip ng mataas, higit kaysa sa nararapat. Ano ba ang dapat nating isipin? Ayon lang sa sukat ng pananampalatayang na ipagkaloob sa atin. Romans chapter 12 verse 3. For by grace, look at this, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought. Huwag mong isipin ang iyong sarili mas mataas kaysa sa nararapat. Ano ibig sabihin ng verse na to? Meron pong nararapat na pag-iisip. Merong dapat isipin mo ang ayon sa nararapat. Meron kang nagawa, hindi dahil magaling ka. Meron kang natapos, hindi dahil magaling ka. Nakalakad ka sa alpombra, hindi dahil magaling ka. Ikaw ay nagtagumpay.
Ikaw ay naging maunlad, nakabili ka ng bagong bahay, nakabili ka ng bagong sasakyan, nakapag-ikot ka sa maraming bansa sa buong mundo, hindi dahil ikaw ay mahusay, hindi dahil ikaw ay magaling, kundi dahil pinaburan ka ng Panginoon. Maraming mas mahusay sa iyo. Maraming mas mahusay kaysa sa iyo. Pero pinapangarap lang nila hanggang ngayon yung bagay na nilalasap mo na. Did you understand that? Yung iba pinapangarap pa lang, pero ikaw na-i-enjoy mo na yung red carpet na inilatag ng Panginoon sa iyo. Why? Because of the grace of God. Now look at the verse. For by the grace given me, yung biyayang naibigay sa atin, nabigyan na ba tayo ng biyaya o hindi pa? For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought. Look at the next line. But rather, think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Paano mo isipin ang iyong sarili? Ayon sa sukat ng pananampalatayang naibigay sa iyo. Ang pananampalataya po ba ay naibigay sa atin? At ang sukat na ito, listen up, ay parehas lang. Wala pong mas malaki ang faith kaysa sa iyo. Remember, we all have the same kind and measure of faith. Ano ibig sabihin? Walang taong nakakaangat sa iyo sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. Lahat tayo ay nilatagan ng Panginoon ng red carpet. Lahat tayo nilatagan ng Panginoon ng alpombra ng buhay. Shout amen. Now, let's go back to the story. Luke chapter 22, verse 7. Then came the day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. Verse 8, Jesus sent Peter and John. Sino po ang isinugo? Peter and John. Si Pedro ang larawan po ng kaliitan at kahinaan. Si Juan ang larawan ng biyaya. Gumagana ang biyaya sa mga taong ang tingin sa sarili mahina at maliit. Kasi pinapalakas sila at pinapalaki ng biyaya ng Panginoon. Say amen. Now look at verse 8. Jesus sent Peter and John, saying, Go, make preparations for us to eat the Passover. Verse 9. Where do you want us to prepare for it? They asked. Verse 10. He replied, As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters. Verse 11. And say to the owner of the house, the teacher asked, Where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples? Verse 12. He will show you a large upper room, all furnished. Listen up. He, the owner of the house, will show you a large, not just a room, but a large upper room, all furnished. Anuman ang pinlano ng Panginoon para sa iyo, laging ilagay sa isip, mas malaki yan kaysa sa pinapangarap mo sa buhay. Kung meron ka man pinapangarap sa buhay, you have to multiply it dahil ang inihanda ng Panginoon sa iyo, hindi lang kwarto, malaking kwarto na puno ng pagpapala at pabor na inilaan sa iyo ng Diyos. Amen. Amen. Large upper room, all furnished. The word furnace comes from the Greek word stronomy. The root word is stro. S-T-R-O-O. Straw, meaning to spread as a carpet. To spread as a carpet. Or to roll the carpet. Yun po ibig sabihin ng astronomy. Spread, ilatag. Roll, irolyo ang carpet. Yun po ibig sabihin ng astronomy. Ang interesting part po nito sa grammar, yung pong word na astronomy, ay nakasulat sa passive voice. Meaning, hindi ka ang naglatag ng carpet. Hindi ka ang nagrolyo ng carpet. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang babaeng ikakasal, hindi siya ang magro-rolyo ng carpet. Totoo ba na pagdating niya, nakarolyo na ang carpet? Yes.
Hindi po ang mga dignitaryo ang magro-rolyo ng carpet. Darating po sila at lalakad na lang po sa red carpet. Ito pong astronomy, from the root word stro, S-T-R-O-O, meaning to spread as a carpet or to roll the carpet. Ang interesting part ay ito. Ang word na astronomy, ang grammar po niya nakasulat sa perfect tense. Ano ibig sabihin, Bishop, kung perfect tense? It means that completed action with an ongoing result. Completed action, na-roll yun na o hindi pa? Na-roll yun na. Yun ang ibig sabihin ng perfect tense. Ibig sabihin, hindi ka darating doon para i-roll yun ang carpet. Darating ka doon, naka-roll yun na ang carpet. Darating ka roon, nakalatag na. Inihanda na ng Panginoon ang iyong daraanan. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Shout amen! Amen! May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung wala kang plano, may plano ang Diyos sa iyo. Shout amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Amen! Isipin mo, inilatag na ng Panginoon ng alpombra na lalakaran mo. Kaya minsan nagugulat ka, na-amaze ka. Tandaan nyo, if it amazes you and you know it's not you, it's grace. Biyaya ito. May mga hindi naniniwala sa biyaya. Merong yung isang tao na nagsabi doon sa kaibigan namin, naniniwala kayo sa biyaya? Sumagot yung aming kaibigan, oo naman. Hindi lang kami naniniwala, nararanasan namin ang biyaya ng Diyos. May mga taong ayaw ng biyaya. In fact, I want to be honest with you, may mga tao po na umalis sa ating simbahan dahil po ayaw nila ng mensahe ng biyaya. Dahil sa mensahe ng biyaya, hindi ikaw ang bida. Hindi mo maibida ang talino, galing at husay. Hindi mo maibida ang iyong serbisyo. Hindi mo maibida ang iyong pagbibigay. Hindi mo maibida ang iyong nagagawa. Sapagkat dito sa biyaya, ikaw ay pinagpapala hindi dahil sa nagawa mo, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa buhay mo. The finished work of Christ. Amen. May mga tao ay gagawa ng kung ano-anong issue, pero ang totoo, they do not like the message of grace. Ayaw talaga nila. At hindi naman po nakapagtataka sapagkat mayroong mga tao na talagang nilalabanan ang mensahe ng biyaya sapagkat sa mensahe ng biyaya, ang bida ay ang tinapos na gawa ni Kristo. Pag sinabi, ang ganda naman ang takbo ng negosyo mo, biyaya ng Panginoon. Ang ganda naman takbo ng karir mo, biyaya ng Panginoon. Ang ganda naman ang takbo ng iyong pamilya, biyaya ng Panginoon. Ang ganda naman takbo ng iyong ministry, biyaya ng Panginoon. Sa tuwing itinataas mo ang biyaya ng Panginoon, bida, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It is all by His grace for His glory. Shout amen! Now, look at the next verse, verse 13. They, referring to Peter and John, sila po yung inutusan, pumunta doon sa city. They left and found things just as Jesus had told them. Kung sinabi ni Jesus, yun ang kanilang nakita. Nakita nila yung large upper room, all furnished. They saw exactly what Jesus had told them. Mga kapatid, God's plan for you is beautiful and wonderful. God has a plan for you. Ang plano ng Diyos sa iyo ay large upper room, all furnished. Palakpakan si Lord. Large upper room, all furnished. Huwag mong pagsikapan dahil hindi yan nakukuha sa sikap. Iaabot yan ng Panginoon sa iyo. Sapagkat pag nalasap mo, alam mo hindi dahil magaling ka, dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah! You are watching this broadcast, let me say this to you. God's plan for you has already been laid out.
He has already rolled your carpet, so to speak. Stronomy. Remember that Greek word? Stronomy. The root word stro. S-T-R-O-O. Stro. Rolled out. Naigulong na. Nairol yun na. Just walk on it. Lakaran mo na lang. By faith, claim it. By faith, declare it. Just believe. Declare what you believe and walk on it and enjoy God's blessing and favor for all of us through the finished work of Jesus. If you believe that, say amen. I want us to see the details of the story. Ang detalye ng kwento ay napakahalaga. Balikan natin, Luke chapter 22 verse 10. He replied, now look at the details. He replied, Jesus told the two disciples, as you enter the city, referring to the city of Jerusalem, as you enter the city, now look at the details, a man, not woman, a man carrying a jar of water. Not a woman, not a man carrying a basket, not a man carrying a box, but a man, not a woman, a man carrying not just anything, but carrying what? A jar of water will meet you. Look at the next details. Follow him. You have to follow the man carrying a jar of water to the house that he enters. And say to the owner of the house, the teacher asked, where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples? Look at verse 12. He will show you what kind of room? A large upper room. Hindi basta room, kundi malaki. Hindi lang room sa baba, room sa itaas. Large upper room, fully furnished. Wala nang idadagdag pa. That's why in Christ, you are complete. The word complete meaning fully furnished. Wala nang idadagdag pa. Lahat ng kakailanganin mo ay ipinrovide na ng Panginoon sa loob ng born-again spirit mo. Kailangan mo ng talino, may talino sa loob. Kailangan mo ng sipag, may sipag sa loob. Kailangan mo ng tiyaga, may tiyaga sa loob. Minsan, parang nauubos ang pasensya mo. Sabi mo, grabe itong pangyayari nito, makaubos pasensya. Kumain ka ng biskwit na pasensya, wala ka pa rin pasensya. Alam niyo yung biskwit na pasensya? Maraming tao nakakain na ng maraming biskwit na pasensya, kulang pa rin sa pasensya. Dito sa buhay na ito, kailangan pasensyoso ka. Sapagkat kung hindi, parang bulkan, nasasabog ka na lang. Lugi ka. Dahil pagka hindi ka mapasensya sa buhay na ito, tataas ang presyon ng dugo mo. Ma-high blood ka. O ingat-ingat, baka ma-stroke ka. Kinakailangan mabatid ang pasensya. At kung naghahanap ka ng pasensya, wala sa labas. Ang pasensya nasa loob. Kaya kung parang pakiramdam mo, nauubusan ka na ng pasensya, sabihin mo, I release the patience inside my born-again spirit. I release it in Jesus' name. Nare-release. You need wisdom, I release the wisdom. I do not know what to do, I release the wisdom. I release. Lahat ng kakailanganin mo, diniposito na sa loob ng born-again spirit. That's why when we pray, we bow our heads, we look inside. Kasi ang Diyos ay nasa loob ng born-again spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit live inside your born-again spirit. You become the new habitation of God. Lahat ng kakailanganin mo nandun sa loob. So you must know how to release them. How do you release them? Natandaan nyo, pinag-usapan natin, how do you bless yourself? By saying. You have to bless yourself. You have to speak life over your body. Speak life over your marriage. Speak life over your business. Speak life over your everyday life. Pag binuksan mo ng araw, buksan mo ito ng pagpapala, sabihin mo na kagad, Charito Day. I am Charito. I am blessed and highly favored. Maraming mga tao, mga kapatid, na tumaas na ang noo, tumaas na ang ilong, at parang ang feeling nila, magaling na sila. They do not believe anymore sa blessing and favor ni God. They do not even say, I am Charito.
Parang ilang na silang mag 2 thumbs up. Ilang na silang magsabing, I am Charito. Hindi ko alam kung anong damdamin ng iba. Pero para sa akin, hindi ako magsasawa. Mag 2 thumbs up. I am Charito. I am blessed and highly favored of God. Are you? Are you Charito? Are you blessed and highly favored? Bigyan mo ang katabi mo ng 2 thumbs up. You are Charito. You are blessed and highly favored of God. Do you believe that? At doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, maaring tumataas ang iyong kilay, nagsasalubong ang iyong kilay, ang aking panalangin, huwag kang mag-ahit ng kilay. Dahil ang sabi mo, ano ba yan? Charito, 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 charito. May charito pa kayo? Ano ba yan? Ang charito ay Greek word ng ibig sabihin, blessed and highly favored. Pag na kay Kristo ka, blessed ka na, highly favored ka pa. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Amen! Tinatanong ng iba, bakit daw ang senyas ng Charito 2 thumbs up? Charito. Dahil pag isa lang, Chari 1. Pag dalawa, Chari 2. Pag isa lang, bless. Pag nilagay mo pa ng isa, highly favored na. Kaya Chari 2. 2 thumbs up. Blessed na, highly favored pa. Inilatag na ng Panginoon ang alpombra ng iyong buhay. Lakaran mo, enjoy mo ang blessing and favor of God. Shout amen. All furnace. All furnace. Wala nang kulang. That's why the Bible says, you are complete in Christ. Hindi ka lang Charito, plero ka pa. Meaning ng plero, complete. Walang kulang. Kaya hindi ka kulang-kulang. Hindi ka kulang-kulang dahil wala kang kulang. Lahat ng kailangan mo, ipinrovide na ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. 5 taon mo lang ngayon, 10 taon mo lang ngayon, lahat ng kakailanganin mo, inilatag na ng Panginoon. Walang aksidente. God will connect you to the right person. God will bring you to the right place and do it at the right timing. Kakita nyo doon sa story, right timing, right person, right place. Everything fell precisely into place. Sipin ninyo kung sila'y nauna-una ng kaunti, hindi nila aabutan yung mama na may dala po ng jar of water. Kung sila po ay nahuli ng kaunti, hindi nila aabutan yung mama na may dala ng jar of water. Not just any man. A man carrying a jar of water. Just be there at the right time, at the right place, doing the right thing, because God is a God of perfect timing. Hindi nahuhuli ang Diyos. Ikaw lang ang naiinip. Kasi panay ang tingin mo sa birth certificate mo. Huwag kang mag-alala, may kopya rin ng Diyos yan. Huwag kang mag-alala. Yung iba worried na worried. Sapagkat sabi nila, paano na ito? Ubus na ang kalendaryo. Hindi naman nauubos ang kalendaryo. Nagpapalit lang ng kalendaryo. Huwag mag-alala. Mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. Amen? Psalms 37 verse 23. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. God is a very detailed God. Hindi basta tao, mama, lalaki, hindi babae, a man carrying a jar of water. Follow the man. Pasukin ninyo ang silid na pinasok ng mama na ito. God is super detailed God. God has already spoken to the right people to be good to you. Kinausap na ng Diyos yung mga taong magiging mabait sa iyo. Kinausap na ng Diyos sa mga taong tatanggap sa iyo. He has lined up what we call divine connection. People you will be needing in life will be looking for you. Hindi ikaw maghahanap sa mga tao na ito. Ikaw ang hahanapin ng mga taong ito. Sapagkat may magandang plano ang Diyos sa iyo. Bakit? Sapagkat inilatag na ng Diyos astronomy, remember the Greek word? Astronomy, inilatag na ng Diyos ang alpombra ng iyong buhay. No need to manipulate the situation and the people around you. God has already prepared the hearts of the people He ordained to help you to fulfill
your destiny in life. Kinausap na ng Diyos. Kung hindi ka natanggap sa trabaho na yan, huwag kang magtampo. Sapagkat hindi ka para sa trabaho na yan. Merong trabahong inilaan ng Panginoon para sa iyo. Kung nasaktan ka, dahil lahat ng niligawan mo, nagbasted sa iyo. Hindi ka pa nga nanliligaw, nagbabalak ka pa lang, biglang nagsabi, huwag ka nang magbalak. Busted ka. Sa 10 niligawan mo, 11 ang tumanggi sa iyo. Parang nasisiraan ka ng loob. Parang nasisiraan ka na ng bait. Sabi mo, wala na yatang pag-asa. Wala nang pag-asa. Hindi totoo yun. Inilatag na ng Diyos ang alpombra na lalakaran mo sa buhay. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Shout amen. He has already rolled the carpet. He has already prepared a large upper room, all furnished. Can you say amen? Inilatag na o ilalatag pa lang? Inilatag na ng Panginoon. Alam na ng Diyos ang detalye ng iyong buhay. Alam ng Diyos kung sinong bagay sa iyo. Alam ng Diyos kung ano magpapasaya sa iyo. Alam ng Diyos kung ano ang mga happiness mo. Alam ng Diyos yung mga magpapalungkot sa iyo. Alam ng Diyos kung paano ka pasayahin. Ang mga magulang, alam niya ang temperament ng kanyang mga anak. Alam niya kung ano nagpapatampo sa anak. Alam niya kung ano ang nakakapagpatuwa sa anak. Sa tagal ng panahon, nakasama niya ang kanyang mga anak mula sa pagiging sanggol hanggang sila ay lumaki, na pagmasdan na po yan ng magulang. Pag binigay ko to, masayang-masaya tong bata na ito. Pag binigay ko to, masayang-masaya tong anak ko na ito. Sapagkat basa ng magulang ang damdamin ng kanyang mga anak. Lalo tigit ang ating amang sumasalangit. Basang-basa niya ang lahat ng bagay sa atin. Shout amen. Psalms 139 verse 16, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your books before one of them came to be. Inilatag na ng Diyos ang alpombra ng iyong buhay. Bago pa mangyari, isinulat na ng Diyos sa libro ng iyong buhay. Kaya walang aksidente. Lahat. You marry the right person. You are just there because God has ordained it. Sabi ng iba, sana ipinanganak ako sa ibang pamilya. Mali. Diyan ka talaga itinakda ng Diyos na ikaw ay may panganak. Sana iba ang napangasawa ko. Mali. Sapagkat yan talaga at wala ng ibang magkakagusto sa'yo. Choosy ka pa. Yan na talaga. Ang importante, alam ng Diyos, masaya ka dyan. Dahil bigayan ng Panginoon sa iyo, blessing and favor ni God. Shout amen. Amen. Inilatag na ng Diyos bago pa mangyari. Totoo ito. Ganito ang nangyari kay Propeta Jeremias. Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart and appointed you as a prophet to the nations. Bago pa pinanganak si Propeta Jeremias, siya po ay nakita na ng Panginoon saan? Sa sinapupunan ng kanyang ina. Siya po ay pinili na, ibinukod at itinangi bago pa ipinanganak, sapagkat inilatag na ng Panginoon ang alpombra ng kanyang buhay. Ilagay lagi sa isip, nakalatag na ang alpombra ng iyong buhay. Nakalatag na, lalakaran mo na lang at i-enjoy ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Say amen. Hindi lang yan totoo kay Propeta Jeremias. Totoo rin po yan kay Apostol Pablo. Galatians chapter 1 verse 15 to 16. But when God, who set me apart from birth and called me by His grace. Si Pablo ay tinawag hindi dahil siya po ay nag-aral ng mataas, hindi dahil siya ay matalino, hindi dahil siya po ay membro ng Sanhedrin, hindi dahil siya ay maimpluwensyang tao. Ang sabi ng iba, kaya daw pinili sa Apostol Pablo dahil sa mas magagamit siya ng Panginoon, dahil mataas ang pinag-aralan, dahil maimpluwensyang tao, nag-aral sa paanan ni Gamaliel, nagtapos sa pumosong universidad. Hindi po. Kayang gamitin ng Diyos ang kahit na sino. Kayang gamitin ng Diyos ang uwak,
kayang gamitin ng Diyos ang ibon, kayang gamitin ng Diyos ang babaeng balo, kayang gamitin ng Diyos ang gamit, bagay, hayop o tao dahil walang hindi kayang gawin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Now look at the verse, but when God who set me apart, since when? From birth. Mula pa sa sinapupunan ng ina, nung ipanganak po siya, siya po'y tinawag na. Sa anong paraan? Sa biyaya. Was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. Isaiah chapter 14 verse 27. For the Lord of hosts has purpose, and who can annul it? His hand is stretched out, and who can turn it back? Iniunat na ng Diyos ang kanyang kamay. Sino ang magpapaurong ng kanyang kamay? Nilayo na ng Diyos. Sino ang bibigo sa magandang layunin ng Diyos? Pinorpus na ng Diyos ang life mo. And who can annul it? Who can annul it? No one can. No one can turn the hands of God back. Sino po ang mag-a-unroll ng iniroll na carpet ng Panginoon para sa iyo? Wala na. Ininanda na ng Diyos ang carpet ng buhay mo. Inilatag niya na. Nakatakda ka para sa tagumpay. Nakatakda ka para sa pagunlad. Nakatakda ka para ma-enjoy ang blessing and favor ni God, hindi lang sa iyo, kundi sa mga anak mo, sa mga apo mo, hanggang sa buong pamilya, sapagkat your family is blessed by God. Amen. Revelation chapter 3 verse 7, what He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. Ang pinto na binuksan ng Diyos, walang makapagsasara. Bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo. Bukas ang pinto, baka magsara na. Pag ang taong nagbukas, mamaya isasara na yan. Pero pag ang Diyos ang nagbukas ng pinto, huwag kang mag-alala. Sapagkat alam ng Diyos, yan ay para sa iyo. Para sa iyo talaga yan. Hindi magsasara ang pinto na binuksan ng Panginoon para sa iyo. God is your doorkeeper. Siyang may hawak ng iyong pinto. Hindi pwedeng isara ng ibang tao. Hindi pwedeng isara ng mga galit sa iyo. Hindi pwedeng isara ng mga taong may masamang hangarin sa iyo. Other people can't keep you out of God's purpose in your life. Opposition can't do that. Kaya last week, pinag-usapan natin how to deal with the oppositions of life. Because they cannot do that. They cannot annul what God has purpose in your life. God has already rolled the carpet by faith. Walk on it. Claim it. Declare it. It's yours. Ang tawag dyan, your destiny moment. Destiny moment mo na yan. Yung mga magandang bagay na itinaas ng Diyos ang antas ng iyong buhay. Destiny moment mo. And no one can annul what God has purpose in your life. Say amen. Amen. Now let me close with another story. Mark chapter 11. Another story happened there that also bears this destiny moment. Mark chapter 11 verse 1. As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at Mount of Olives, Jesus sent two of His disciples. Again, two of His disciples. This time, hindi binanggit ang pangalan. But there is a hint na ang pinagsama dito ay si Peter and John. Although I believe, hindi binanggit ang pangalan, pero it always work with system. Kung sino yung palaging pinapadala, sila po yung pinapadala. Hindi po yan nagtatambyolo, hindi po yan nagbebeto-beto, hindi po yan nagbabaka sakali, okay, ikaw naman, o ikaw naman, ikaw naman. Hindi. Kung sino po talaga yung pinadala, sila rin ang pinapadala. Hindi po nagpapadala ng kung ano-ano at kung sino-sino. So two of His disciples, although hindi binanggit ang pangalan, pinaniniwalaan ng mga scholar na ito po ay si Peter and John. Verse 2, saying to them, go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt. Yun pong donkey. You will find a donkey tied there, which
no one has ever ridden. Untie it and bring it here. Matindi ang detalye ng storya. Pinapunta yung dalawang alagad, pumasok kayo sa syudad, makakakita kayo ng donkey, asno, nakatali sa tabi ng daan, hindi pa nasakyan ng kahit sino. Importante yung detalye na yon, hindi pa nasakyan ng kahit sino. Kunin ninyo at dalhin nyo rito. Verse 3, if anyone asks you, why are you doing this? Tell him, the Lord needs it and will send it back here shortly. Hinihiram lang, kailangan lang ng aming Panginoon, ibabalik din namin. Moral lesson, pag may hiniram dapat, ibalik. Tandaan, napakabigat na aralin ng buhay. Pag may hiniram, ibalik. Si Jesus nang hiram ng asno. Kalagan niyo yung asno, dalhin niyo rito, at pag may nagtanong sa inyo, bakit niyo ginagawa yan, bakit niyo kinakalagan yung asno, sabihin ninyo, kailangan lang ng Panginoon at ibabalik din namin agad. Shortly. Hindi longly. Shortly. Ibig sabihin, agad. Yung iba, nagbalik nga, 10 taon na. Wala pang interes. Binalik nga. Siya pa ang galit. Ikaw na nang hiram, ikaw pa galit. Balik agad. Hiniram, ibalik agad. Now, verse 4. They went and found a colt, meaning a donkey, outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, kinakalagan na nila, verse 5, some people standing there, what are you doing untying that colt? See, in-anticipate na ni Jesus, may magtatanong sa inyo. Pag may nagtanong sa inyo, bakit nyo kinakalagan yan? Verse number 6, they answered, as Jesus had told them, and the people let them go. All right, yun ang sinabi. Bakit nyo kinakalagan yung asno na yan? Kailangan ng Panginoon, ibabalik din namin agad. Verse 7, when they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Remember, inupuan ni Jesus ang asno na hindi pa sinakyan ng kahit na sino. Remember that part of the story? Yes. Never been ridden. Hindi pa nasakyan ang asno. Now listen, very important details. Hindi po madaling sakyan ang asno na hindi pa nasakyan ng kahit sino. Tinitrain po ang asno. Pag yan ay sinakyan, mapalag po yan. Tama? Mapalag. Pumapalag yan. Ilalaglag ka ng asno. Pag sinakyan mo yan, papalag. Now, listen. Verse 8, many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. Verse 9, those who went ahead, verse 9, those who went ahead and those who followed shouted, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. Are you familiar with this story? Yes. Tawag natin dito, palaspas. Remember? The triumphal entry of Christ Jesus to Jerusalem. Remember? Nung siya'y dumating, nakasakay siya sa asno, ang mga tao naglatag ng kanilang balabal sa daan at may mga palaspas at nagsisigawan sila, Hosanna! Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. Nung gawin ng mga alagad na kunin ng asno, ang nasa isip lang nila ay napag-utusan lang sila. Hindi nila inisip na very significant yon. Wala silang idea. Hindi nila alam na ang ginagawa nila ay fulfillment ng biblical prophecy na nakasulat sa book of Zechariah. No idea. What they were just thinking, we're just doing the run and errand. Nautusan tayo, kunin natin. Sundin lang natin, hala. Pero hindi nila alam na yung kinakalagan pa nilang asno, they are untying a biblical prophecy. Now, listen up. Ganyan din sa buhay natin. Kung minsan nakala natin, ang ginagawa natin is just a mundane, a routine.
Parang walang significance. No. You are fulfilling something so significant in your life that you will never understand for now, but you will understand it later because God has a wonderful plan for your life. Di mo lang maintindihan ngayon. Alam ba ng mga alagad na ito ay prophetic? No. Hindi sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kunin yung asno ron kasi nakahula sa Sekaraya, sasakay ako sa asno. Para matupad natin yung hula, kunin yung asno, yun ang sasakyan ko. Hindi po. Yung inutosang mga alagad, walang idea kung ano po ang nangyayari. They might have thought they were just doing the run errand and hindi nila inisip, kailangan daw ni Jesus ng sasakyan. Halika, maghanap tayo ng masasakyan ni Jesus. No. Not realizing that they were fulfilling a biblical prophecy. I'll show you. Zechariah chapter 9, verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Natupad po ba yung hula na si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, nakasakay sa asno? It seemed routine for the disciples, but not with God. This is the destiny moment of Jesus. Ganon din sa atin. Parang sabi natin, ordinary routine. Kausap ko lang itong ordinaryong tao. You'll never know. Yung ordinaryong taong kausap mo will connect you to another people and bring you to other place and just see the whole picture. Meron pong larawan ang Diyos. Ang tawag po natin, divine connection, divine orchestration. With us, ganun din po. It seems ordinary day, meeting with ordinary people. But little did we realize how close we are to our destiny moment. Akala natin, isang Charito generation lang. Akala natin, isang conference lang. Pero may mga tao doon, may pastor doon, may bishop doon, may mga ma-influensyang tao roon na i-connect sa iyo ng Panginoon, will bring you to other place, will bring you to the other ministry, so forth and so on. Ang tawag dyan, divine connection. Nanganganak, sapagkat kumakalat, sapagkat ikinokonek ng Panginoon ang buhay mo sa tamang direksyon. Walang aksidente sa Panginoon. Tawag dyan, divine orchestration. Yung donkey po na yon ay marked donkey. Markado na po yon. Hindi madaling sumakay sa asno, lalo na yung hindi pa nasakyan. Ito'y mapalag at tiyak na ilalaglag ka nito. Tandaan mo ito, ang asno na ito'y markado na ni Jesus. Pumunta kayo sa syudad, may asnong nakatali sa tabi ng daan. Saan makikita ang asno? Sa tabi ng daan. Yun ang nag-iisang asno na nakatali sa tabi ng daan. Mark donkey. Ganon din sa buhay natin. Tandaan, meron ng markadong asno ang Panginoon para sa iyo. Pag yan ay sinakyan ng iba, ilalaglag sila. Kapag ang asno ay para sa iyo, hindi pwedeng sakyan ng iba. Dahil pag pinilit sakyan ng iba, ilalaglag din sila. Kaya kung nilaglag ka ng asno, asno niya yon. Asno ng iba, hindi mo yun asno. So ano ibig sabihin? Mag-antay ka ng asno mo. Parating na ang asno mo. Sapagkat may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Hindi pwedeng makuha ng iba ang asnong para sa iyo. Sinakyan ni Jesus ang asno, hindi pumalag. Bakit? Ang asnong yun ay para kay Jesus. Ang asnong para sa iyo, hindi mapalag. Pwedeng kaibigan, pwedeng mapapangasawa, pwedeng trabaho. Ang tawag mo, destiny moment. Kung para sa iyo talaga, hindi mapalag. Smooth. Magang lang. Hindi yung napaka-stressful. Parang, sabi mo, ang hirap mo namang kabanding. Nakaka-stress ka. Diyan ka na nga. Diyos ko, mula nang makilala kita, ang pressure ng dugo ko tumaas na.
Oh, ano ibig sabihin? Hindi mo yan asno. Asno yan ng kaaway mo. Hindi para sa iyo. Meron talagang para sa iyo. Meron talagang para sa iyo. Amen. If it's supposed to be yours, you can rest assured that nobody, as in nobody but you, because that is for you. Shout amen. That's for you. Para sa iyan. Para sa iyan. Meron nga nagsabi sa akin isang manggagawa, di ko na lang banggit ng pangalan dahil nandito siya ngayon. Sabi niya, Bishop, hindi ako makapaniwalang may nagkagusto sa akin. Sabi niya, hindi daw siya makapaniwala na may nagkagusto sa kanya. Sabi ko sa kanya, sa totoo lang, Brad, kahit ako hindi rin naniniwala. Pero, talagang meron ng inilatag na alpombra ang Panginoon sa bawat sa atin. Meron na siyang magandang plano sa buhay natin. Shout amen. Meron ng asno ng pangalan mo ay para dito. Kung hindi pa dumadating ang asno ng buhay mo, huwag kang mainip. Nakalaga na ito. Huwag mong hanapin. Hahanapin ka ng asno na ito. Sapagkat hindi si Jesus ang pumunta sa asno, yung asno ang dinala kay Jesus. Dadalhin ng Panginoon sa iyo ang asnong inilaan ng Panginoon para sa iyo. Bisa, paano ko malalaman kung asno na ito ay ang asnong para sa akin? Madali lang. Pag sinakyan mo, hindi mapalag. Anumang relasyon na nakaka-stress, mapalag. Anumang trabaho nakaka-stress, mapalag, hindi yan para sa iyo. Dahil ang gusto ng Panginoon, ma-enjoy mo ang buhay na ito. Hindi lang basta kumita. Maraming tao ang kumita ng malaki. Pero tignan mo naman ang itsura. Stress na stress. Ang dami mong pera, pero mukha ka rin walang pera. Pero may mga taong wala namang masyadong pera, pero mukhang maraming pera. Nasa nagdadala yan? Yung itsura mo, na-stress ka na ng gusto. Nakaipon ka nga ng marami. Pero tignan mo, bat-bat ka ng sakit. Puro ka sakit. Sapagkat yung stress, mga kapatid, nagdudulot ng sandamakmak na sakit sa katawan. Sabi sa Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Kaya ang taong masaya, kahit hindi masyadong mayaman, basta masaya lang, malusog, malakas, masigla, pinagpala, at pinaburan. Amen! Amen! He has already untied your donkey. If it is your donkey, wait for it. It will surely come. Sapagkat yan ay markado ng asno. Lagay sa isip bago ako magtapos. Meron ng markadong asno ang Diyos para sa iyo. Antayin mo lang. Bawal? Mainit. Sabihin sa katabi, bawal mainit. Amen? Amen? Inilatag na po ba ang carpet o ilalatag pa lang? God has already rolled the carpet for you. Astronomy. Believe it. Walk on it. Claim it. Declare it. Ito yung carpet ng health, healing, blessing, favor, success as you fulfill God's plan for your life. We call it destiny moment that will catapult you to the next level of your grace walk. Remember, inilatag na ang alpombra ng iyong buhay. The big idea is, enjoy your grace walk every day. I-enjoy mo na lang ang paglakad sa alpombra na inilatag na ng Panginoon para sa iyo. That is what grace is all about. Grace is amazing because there is no other word for grace but amazing. What is the big idea? Enjoy your grace walk every day. One more time, out loud. Enjoy your grace walk every day. Just enjoy your grace walk every day. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Ang paglakad sa biyaya ay nagsisimula sa biyaya at si Jesus ang biyaya ng Diyos.
Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos at mula sa araw na ito, lalakaran mo ang alpombra na inilatag ng Panginoon para sa iyo. Ma-enjoy mo ang kagalingan, kalusugan, kalakasan, pinagpala at pinaburan na buhay. If you want to receive Jesus today, I want you to pray this prayer. Itaas natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng narito sa bulwagang ito. Samahan po natin ang ating mga bisita at tayo po ay manalangin ng pagtanggap. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Sa loob ng bulwagang ito at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo pong natin magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magkapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Minsan pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Enjoy your grace walk every day. One more time. Enjoy your grace walk every day. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you.
stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.